Nitong nakaraang buwan, naghigpit ng husto ang gobyerno ng Saudi Arabia sa mga dayuhang nagtatrabaho sa kanilang bansa. Mahigpit na ipinagbabawal na ngayon ang pagtatrabaho doon ng mga miyembro ng ikatlong kasarian o tinatawag na homosexuals. Hindi lamang tinoterminate ang kanilang mga kontrata, hinuhuli pa sila. Nitong nakaraang linggo, 3 Pilipino ang hinuli sa loob ng isang parlor nang mag-raid dito ang gobyerno ng Saudi Arabia. Ano na nga ba ang kapalaran ngayon ng mga Pilipinong apektado ng batas na ito? Isang batas ang naging sanhi ng sunod-sunod na pangre-raid ng mga pulis sa mga parlor sa Jeddah kamakailan. Formal na kasing ipinagbawal ng Kingdom of Saudi Arabia ang mga bakla at tomboy sa bansa. Swerte ngang matatawag si Lori, di niya tunay na pangalan. Nang pasukin kasi ng mga pulis ang kanilang parlor, eksakto namang lumabas siya para bumili ng sigarilyo sa kalapit na convenience store. Siyempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindak na kasama ako sa parlor. At na ito tuloy ang buhay, pero naduduin yung kaba ko nung araw na yon. Hindi kasamang nakulong si Lori sa 8 pang bakla sa parlor, pero nagsara naman ang kanyang pinagtatrabahuan. Magmula nung last month ng May, hindi na ako nagpapadala ng pera sa kanya. Ayon sa tala ng International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association o ILGA, noong 2009, 86 na bansa sa buong mundo ang kumukundina sa pakikipagrelasyon sa kapwa babae o kapwa lalaki. Kabilang na rito ang Saudi Arabia na nagbabawal tumanggap ng mga empleyadong bakla at tomboy. Kaya naman ang ating mga kababayan dito tiyak na mawawalan ng trabaho at maaaring ma-terminate oras na mahuli. Wala naman daw ibang alam na trabaho si Lori kundi ang paggugupit. Hindi ako, tuloy ko pa rin yung trabaho ko kasi as long na wala ka naman talagang ginagawa. Yun lang naman yun eh. At para sa kanya, mas mabuti na munang mamuhay sa takot at pangamba na anumang oras ay maaari siyang mahuli ng pulis. Sasamantalahin na lang daw niya ang pagkakataong makapagtrabaho at kumita ng malaki. Siyempre, ano doon yung lagi yung kaba mo, yung takot mo kahit na wala kang ginagawa. Kaya nandoon ang lagi yung takot mo. Hindi nawawala sa amin yun. Noong nakaraang linggo, itinanghal ang Pinoy Fashionista, isang benefit fashion show na nilahukan ng iba't ibang Pinoy designers na nasa Saudi Arabia. Gusto mong magpalamig pero ang